Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ding Gadon ng Cornerstone Christian Community, isa po sa mga kapastoran ng Cornerstone. Nagpapasalamat po tayo sapagkat binigyan po tayo ng Panginoon ng sari-saring pamamaraan ng pag-share ng gospel. At dahil po dito, marami po tayong mapagpipilian kung alin po ang babagay sa ating mga pinagsishare ng gospel. Natutuwa po tayo sapagkat meron po tayong mga natututunan na mga pamamaraan ng pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Iba't iba po ang pamamaraan. Kung paano po tayong nanghuhuli ng isda sa iba't ibang paraan, gamit ang lambat, gamit ang pangawil, gamit po ang pante, kung ano-ano pong ginagawa, ganun din po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Iba't iba po ang pamamaraan. At sa pamamaraang ito, tawag po sa pamamaraang to ay Evangelism Explosion. Sa method po na ito ay makikita po natin na ito po ay purely conversational. Nakipag-usap lamang po tayo sa kanya. Wala po tayong masyadong sulat ng papel kagaya ng sa bridge presentation. Nakabatay po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga paksa na atin pong ipepresent. Mahalaga din po na ma-memorize natin yung outline o yung balangkas po ng ating method na po. So, meron tayong panimula, may dalawang panuring tanong, may biyaya, ang tao, ang Diyos, si Kristo, pananampalataya at ang pagkakatiwala. Po, hanggang sa dagli ang pangangalaga. So, meron tayong more or less siyam ng mga bahagi ng balangkas na ito. At maganda po talaga, swabing-swabe po ito kapag na-memorize po natin yung outline. Para ka lang nakikipag-usap, nagsishare ka na ng gospel. So, sisimulan na po natin, magsasample po tayo. Kausap ko po si Brother Gauden. Kunyari po si Brother Gauden ay hindi pa po tumatanggap kay Lord. Ano po? At ang aming senaryo ay naka-attend siya sa church nung linggo, pero ngayon, dinalaw namin siya at meron na kaming alam tungkol sa kanya, nakita na namin siya, pero this time, ipe-present natin ang gospel sa kanya. Ano po? So, mag-introduction po ako at tatanungin ko siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kuya Gauden, salamat nga pala, nakapunta ka sa church nung linggo. Nagpapasalamat kami at ano pong masasabi nyo nung linggo na nakadalo po kayo sa aming church? Ako po, nag-enjoy po ako kasi madami po ako natutunan. Ay, salamat po. Nako, na-appreciate po namin ang inyong pagpunta. Mabuti naman po't napadalaw kayo. Sino po ba ang nag-invite sa inyo? Invite po ako ng kaibigan ko na classmate ko din po. Ay, salamat. Oo. Ay, Kuya Gauden, ilang taon na po ba kayo? 16 po. Ay, 16. Salamat. Ikaw ba ang panganay sa inyo? Hindi po, bunso po ako. Wow, nako, talaga namang ang bunso kadalasan ay mahal na mahal. Ano po? So, ikaw ba'y nag-aaral o nagtatrabaho? Nag-aaral pa po ako. Salamat naman at nako, napakabuting bata ito. Ituloy mo lang yung pag-aaral mo, ha? Noon bang hindi ka pa nagsisimba, hindi ka pa naka-attend sa church namin, saan ka ba nagsisimba? Wala po akong pinagsisimbahan, pastor eh. Parang pagniyaya lang po ako sa nagsisimbahan. Okay. Good. Sige. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Sige po ako. Sige. Salamat. Personal na tanong to, ha? Sa iyong buhay, 16 years old ka na, sa buhay mo ngayon, marunong ka mag-isip, dumating na ba ang pagkakataon sa buhay mo, Kuya Gauden, na kung sakaling mamatay ka, wag naman sana, no? Kung sakaling mamatay ka, ay tiyak mo kung saan ka pupunta? Hindi ko po sure, pastor. Oh, good. Alam mo, hindi ko rin yan sure noon. Pero alam mo, dumating yung time na isang kaibigan ko ang nagbahagi sa akin tungkol sa bagay na yan. At mula noon ay nagkaroon ako ng katiyakan na pwede palang matiyak. Gusto mo bang i-share ko sa'yo? Opo, gusto ko po. Ay, salamat. Sige. Pero bago ko i-share sa'yo, hayaan mong magtanong pa ako sa'yo ng isa pang tanong. Sakali lang na kunin ka ni Lord, no? Wag naman sana, no? At humarap ka sa Kanya doon sa pintuan ng langit. At tanungin ka ng Diyos, Gauden, bakit kita papapasukin sa aking langit? Anong isasagot mo? Hindi ko po alam, pastor. Ay, salamat. Alam mo, nung sagutin mo yung una kong tanong, naisip ko na meron akong mabuting balita para sa'yo. Pero,
nung sagutin mo yung ikalawa kong tanong kanina, natiyak ko nga na may mabuting balita ako para sa iyo. Ang katotohanan niyan ay sa loob ng ilang saglit ay marinig mo yung pinakadakilang balita na maaring narinig mo na sa buong buhay mo, no? So, na ang langit ay isang kaloob na walang bayad. Regalo siya ng Diyos, no? Sabi nga ng Biblia, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya lang, kahit libre ito, Kuya Gauden, hindi natin siya makakamit sa pamagitan ng sariling pagsisikap, no? So, bakit? Kasi sabi nga sa Bible, hindi natin makakamit sa magitan ng sariling pagsisikap o sariling kabutihan, mga efforts natin. Lalo natin maunawaan nito kung titingnan natin anong sinasabi ng Biblia patungkol sa tao. Yan, tao. Naniniwala ka ba na ang tao ay makasalanan? Ay, salamat. Oo. Yan din talaga ang sabi ng Biblia, na ang lahat ng tao ay nagkasala. No? At dahil siya'y makasalanan, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Yon. Kasi nga, dahil siya'y makasalanan, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, kailangan niya ng tagapagligtas. No? Hindi naman po lahat ng mga tao ay napakadaming kasalanan. Ano po? Meron din naman taong napakabait. At yung mga kasalanan nila ay manaka-naka lang, mangilan-ngilan. Ipagpalagay po natin na ang isang tao ay 3 beses na lang siya magkasala sa loob ng isang araw. Pero alam po ninyo, pag nagkasala siya ng 3 beses sa loob ng isang araw, ilan po yung kasalanan yun kapag minultiply mo sa loob ng isang taon? So, 3 times 365 days. Ilan po yun? Mahigit po yung 1,000. At kung yung taong ito ay nabuhay sa loob ng 50 years, at least man lang 50 years, ilang kasalanan po yun ang nasa kanyang record? 50,000. O anong gagawin po ng makatarungang hukom sa taong may 50,000 pagsuway? Panigurado, kamatayan ang hatol dito. Halimbawa, marami din naman ang sabi ng iba, marami din naman po akong nagawang kabutihan. Yung mga kabutihan po natin, pwede po nating ihalimbawa dyan yung nagluto ka ng tortang itlog. Dahil marami kayo, maraming itlog ang nilagay mo. Accidentally, nabasag mo na yung itlog at naihalo mo sa mga good eggs. Nalaman mo lang na bugok pala ang isa, ay nakahalo na siya. Ano pong magiging epekto ng isang bugok na itlog sa napakaraming good eggs? Siyempre, lahat yun ay mahahawa ng kabahuan, ng kabulukan. Ganon din po sa buhay natin. Hindi natin maaaring ipagmalaki ang ating mabubuting gawa at may mga bulok na mga bagay sa buhay natin. Lalo natin maunawaan ito kung titingnan natin ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay pag-ibig. Naniwala ka ba dyan? Sabi nga sa Biblia, inibig tayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Kaya lang, Kuya Gauden, ang Diyos na ito, na Diyos ng pag-ibig, siya din ang Diyos ng katarungan at galit siya sa kasalanan. Sabi nga niya, hindi niya palalampasin ang anumang kasalanan ng walang katapat na parusa. Ito ang problema. Mahal tayo ng Diyos, kaya lang, galit siya sa kasalanan. At ang kasalanan ay nasa atin. Sino ngayon ang tatanggap ng parusa? Di tayo. Problema to. Paano tayong paparusahan ng Diyos gayong mahal niya tayo? Alam mo, nilutas ng Diyos ang problemang ito nung pinadala niya si Jesucristo. Sino si Jesucristo para sa iyo? Siya po ang Panginoon. Okay, salamat. Tama. Siya ay Panginoon. Ano pa? Siya po ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin sa bahay. Yes, tama ka dyan. Alam mo, sabi sa Biblia, siya ay Panginoon, siya talaga ay Diyos. Pero sa kanyang kalagayan bilang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Siya ang walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. At ano ang ginawa niya? Siya ay namatay doon sa krus para bayaran ang ating mga pagkakasala na sa halip na tayo ang magdusa, siya na. At nung siya ay namatay doon sa krus, nakabayubay siya sa krus, sinabi niya yung salitang tetelestai. Itong salitang ito ay ginagamit sa pangangalakal ng ibig sabihin ay bayad na. Ang utang ay bayad na. Sabi sa Biblia,
Tayo ay mga tupang nagkaligaw-ligaw. At lahat ng ating mga kasalanan, halimbawang ito ang listahan ng lahat nating mga kasalanan, lahat tayo ay parang mga tupang nagkaligaw-ligaw at inibig ng Diyos ng ating mga kasalanan na ipataw kay Hesukristo. At lahat ng kasalanan ko ay dinala niya doon sa krus. At nung sabihin niyang, tetelestai, bayad na. Ang utang ay bayad na. Ay dinala niya lahat ng aking mga pagkakasala upang ako ay ipaghanda ng isang lugar sa langit na binili niya ng sarili niyang buhay, ngunit inaalok niya sa atin na libre. Ang tanong sa atin ay, paano natin ito makakamit? Itong buhay na walang hanggan, itong langit na binili niya ng sarili niyang buhay. Makakamit natin ito sa magitan ng pananampalataya. Alam mo, meron tayong mga kaisipan o sabihin natin, hayaan mong i-share ko sa iyo yung mga ilang maling kaisipan patungkol sa pananampalataya. Unang maling kaisipan ay yung pananampalatayang hanggang isip lang. Yung paniniwala sa Diyos na hanggang isip lang. Halimbawa, naniniwala ako kay Rizal at kay Bonifacio, hanggang isip lang yon, historical facts. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay sa krus at muli siya nabuhay, hanggang paniwala lang. Pero yun yung ganyang klase ng paniniwala ay hindi nakapagliligtas. Bakit? Sabagat hanggang isip lang, malayo sa puso. Ikalawang maling pakahulugan sa pananampalataya na nakapagliligtas ay yung pananampalataya sa Diyos sa mga pansamantalang bagay. Halimbawa, sabi mo kanina ay si Jesus ang nagbibigay sa atin ng lahat nating kailangan. Tama yan. Pero yung mga pangailangan natin, natutugunan. So pag natugunan na yung ating kailangan, tapos na ang ating pananampalataya. Meron tayong pananampalataya sa sakit. Na kapag gumaling ang ating mga sakit, tapos na ang ating pananampalataya. Mayroong magkakapareho ang mga ito. Yung sakit natin, yung ating pangailangan, may pagkakatulad ang lahat ng yan. Lahat sila ay pansamantala. Pananampalatayang pansamantala, hindi nakapagliligtas. So ano ang pananampalatayang nakapagliligtas? Ito, kailangan kong kumuha ng isang silya. No? Ang silyang ito, naniniwala ka ba na kaya kang dalhin ng silyang ito? Kaya ba ng silyang ito ang bigat mo? Kaya, okay? Ipagpalagay natin, Kuya Gauden, na ang silyang ito ay si Jesus. Sa loob ng mahabang panahon, kilala natin si Jesus hanggang isip lang. Kilala natin siya, alam natin na siya isinilang noong unang Pasko at siya ay namatay noong mahal na araw, unang mahal na araw, at siya ay muling nabuhay. Pero hanggang isip lang. Ano ang pananampalataya na nakapagliligtas? Naalala mo ba ang sagot mo kanina sa mga tanong ko? Na hindi mo tiyak kung kay papasok sa langit? At anong isasagot mo sa Diyos? Bakit kita papapasukin sa aking langit? Hindi mo tiyak. Alam mo, para matiyak natin, pagpalagay natin na itong silya ay si Jesus. Itong silya na kumakatawan kay Jesus, kailangan ang aking pananampalataya ay ilipat ko mula sa aking pinagtitiwalaan patungo sa pagtitiwala kay Jesus, na si Jesus lang ang magliligtas sa akin at kayang-kaya niya akong dalhin. Ang aking buhay ay kaya niyang iligtas ngayon at magpakailanman. Ito ang pananampalatayang nakapagliligtas. Si Jesus ang kayang magligtas ng ating kaluluwa, hindi pansamantala, hindi hanggang isip lang, hindi mula ngayon at magpakailanman. Kaya Gauden, maaari kang magkaroon ng susing ganito. Yan. At pwede ka magpunta sa bahay namin at isasaksak mo lahat ng susing ito, isa-isa, para subukin at mabuksan ang aming pinto. Pero alam mo, sorry, hindi mo siya mabubuksan. Kasi hindi ito ang mga tamang susi. Ito kasi, ang tamang susi. Ang tamang susi makapagbubukas ng pintuan ng kalangitan ay ang susi ng pananampalataya. Pananampalataya na pagliligtas kay Jesus. Nais mo bang tanggapin ang alok na ito ng ating Panginoong Jesucristo? Salamat. So, kung nais mo, ay maaari tayong manalangin.
Kaya lang, nais kong liwanagin sa iyo anong ibig sabihin ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan o pagtanggap kay Jesus. Una, nangangahulugan na tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos ng buhay mo. Ikalawa, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan at hayaan mo siyang maghari sa buhay mo. At siya na ang magbabago sa iyo, papayagan mo siya na alisin niya, baguhin niya, yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa buhay mo. At nang sa ganyan, ay matatanggap mo ang buhay na walang hanggan. So kung talagang yan ang gusto mo, na matanggap mo ang buhay na walang hanggan, maaari tayong manalangin, Kuya Gauden. Manalangin ng pagpapasok kay Jesus para maging tagapagligtas at Panginoon. Siya nga pala, sa panalangin natin ay nandun yung elemento ng pag-amin, pagtanggap na ikaw ay makasalanan, na hindi kayang iligtas ang sarili. Ikalawa, paghingi ng tawad at pagsisisi. At ikatlo, pagpayag na si Jesus ang aangkin ng puso mo at babaguhin niya yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Sige, Kuya Gauden, manalangin tayo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong biyaya, ipagkaloob mo po sa akin. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kahabagan mo po ako, Panginoon. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko po ang aking mga kasalanan at mga bisyo. Linisin mo po ako, Panginoon. Buksan mo po ang aking puso. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Pumapayag ako na ikaw na po ang maghari sa buhay ko at baguhin mo ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa buhay ko. Mula ngayon, habang ako'y nabubuhay, bigyan mo po ako ng katiyakan, ng kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Yan. Tapos, babasahin natin yung Juan 5:24. Kuya Gauden, ano sabi doon? Ang sino mang sumasampalataya sa akin, nakikinig na aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Ano ang nasa iyo ngayon, Kuya Gauden? Buhay na walang hanggan. Salamat, Kuya Gauden. Congratulations. At ang puso mo, alam ni Lord ang laman ng puso mo, Kuya Gauden. Kung talagang taimtim sa puso mo ang pagtanggap kay Jesus ngayon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang spiritual birthday mo. Happy birthday. Thank you po. At ang Panginoon ang nakakaalam ng sincerity ng puso mo. No? Ngayong ikaw ay tumanggap na sa Panginoon Kristo, kailangan mong lumakas. Sa spiritual, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. May Biblia ka ba sa bahay nyo? Meron po, Pastor, pero hindi po namin ginagamit. Salamat. Oo, mabuti. Kasi pag wala kang Bible, bibigyan sana kita ng Bible, pero dahil meron ka na, okay na yan, meron ka na pala eh. Babasahin mo na lang yung mga talatang ibibigay ko sa iyo. Tapos, araw-araw, manalangin ka. Ang panalangin naman, hindi naman napakahirap. Maaari kang magpasalamat kay Lord sa lahat ng biyaya. Pagising mo sa umaga, thank you Lord, nagising ako. Lord, ingatan mo po ako sa biyahe ko. Yan lang, simpleng pakikipag-usap sa Diyos, yun talaga ang panalangin. At i-invite ka namin sa church, kung wala ka pang pinupuntahang church, punta ka sa church na kung saan pinapangaral ang salita ng Diyos at tayo ay magsama-sama para sambahin ng Panginoon. At syempre, alam mo, gusto mo ba ikaw lang maligtas? Syempre, gusto mo rin maligtas yung mga mahal mo sa buhay. Si-share mo rin si Jesus sa kanila. Ginawa mo at ginawa ni Lord sa iyo, pwede mong i-share sa iba. So yun lang. Congratulations.